mga kababayan, ngayong araw na ito, araw po ng Huwebes, ika-12 na sa buwan ng Nobyembre taong 2020, pumapainan lang sa Himpapawid, bumabagyo man. Samahan niyo po kami mga kababayan sa loob po ng isang oras na ating mga pagtalakay sa iba't iba't mga mahalagang pag-uusapan natin sa umagang ito. Palatuntunang stand-up balikatan para sa Zulong Quezon. Siyempre ako po ang inyong mga kabalitaan hanggang ikapito ng maganda nating umaga. Maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, Sisilin Tutur, nagmamalaki anak po ng magsasakang magniniyog. Magandang umaga po, bagamat may natitir pa mga pag-ulan dahil tayo nasa ilalim ng signal number 3. Si King Formaran, samahan niyo po kami sa stand-up balikatan with Dr. Helen Tan. At isang oras lang po ito para sa pang-Huwebes namang edisyon ng programa ito. Magandang umaga po. Sa mga inaantok-antok pa at sa mga ngayon lang halos tutulog dahil sa ang marami sa inyo ay nanatiling gising buong magdamag. Naka-alerto dahil sa bagyong si Ulysses. Samahan niyo po kami sa ating mga pag-uusapan. Una, pinapalalahanan po natin ang marami, mag-ingat po tayo parate. Madulas ang ating mga lansangan ngayon, although talagang naunawaan natin ko konti ang babiyahe. Dahil kahapon pa ay nagpalabas na po ng kautusan ang ating Lucena City Mayor Roderick Dondon Alcala at ang iba pa nating ilang mga pamahalaang lokal. Even sa bahagi po ng Real, kahapon pa lang na tanghali, ipinag-utos na ni Mayor Bing Chestro Aquino walang pasok sa mga opisina, tanggapan ng gobyerno. Nauna pa sila doon. Kasi sila naman yung pupunteryahin at pinunterya na ng bagyong si Ulysses. Sa mga naghihintay po ng update, naglandfall na sa ikatlong beses. Yung pangatlo ay doon. Ang pangatlo po ay sa bahagi po ng General Nakar. Yung una ay Panukulan. Patnanungan po ang una. At Bordeos. Sinundan po ng Bordeos. Kanina pong 1:40 ng madaling araw ay tumama na po sa kalupaan ng General Nakar ang nasabi pong bagyo. At sa pinakahuli pong taya ng nasabi pong ahensya ng Pag-asa, ang bagyo po nakita ang sentro sa layong 30 kilometro hilagang bahagi ng Infanta, Quezon. Kaingat po siya, no? Yung ating mga kaistan, kaserbisyong tunay at natural sa bahagi po, bayan po ng Infanta. Bagal lang siya, no? Kumpara mo doon sa isang bagyong si Quinta. Kaya nagtatagal ng... At kanina, narinig natin sa report ng ating kababayang si Boyet Tisaluna mula sa bahagi ng Mulanay Ngani, hindi po passable ang mga daan sa pagitan po bahagi ng Mulanay at bayan kong Sinilangan, bayan po ng San Francisco. Para ito dun sa mga nakatakda sanang bumiyahe. May bagyo man, pero kailangang pumunta sa mga importanteng pupuntahan. I-cancelan niyo po muna kasi may stranded lang kayo. May nasira karsada, no? Yung Boyet kanina. Ito naman, yung mga daang yan ay sa nakalipas pa pong bagyo ay nabatid natin sa ilang mga motorista na talagang medyo naging pangit yung daan. Nahihirapan na pong makabiyahe at may mga pagkakataong kailangang bawasan karga ng babiyahin sa sakyan para makalampas lang. Kasi kung mabigat yan, lulubog at lulubog, lalo na kung pangargang truck yan, di ba? Nung araw, madalas kaya wag na po kayong bumiyahe yung mga kaubayan ko mula sa San Francisco patungo po ng Lucena. Dadaan naman kayo dyan sa mga kalsada sa pagitan po ng Mulanay at ng bayang kong Tinukoy dahil po sa pangit ang ating daan ngayon. So, mabuti na lang yung palang ating TDRM mo ng probinsya at ng lokal ay makahapon pa, nakaredy na sila, no? Talaga sila yung tawag dito. Ito yung sinasabi natin sa lahat po naman ng pagkakataon mula sa umpisa ay nakita natin yung kahandaan na ginagawa ng ating Provincial Disaster Risk and Management Council. Even dito sa lungsod ng Lucena, ang mga LGUs natin ay maaga pong nagpiprepara, naghahanda, anuman po ang possible na mangyari. Si Dr. Mel Abinilla, no? Ang head ng ating provincial at kahapon ay para pa rin po sa inyong kabatiran sa bahagi po ng Infanta, hindi pa po pinupunterya sila ng bagyong si Ulysses. Dumating na ang mga ayuda ni Congresswoman Helen Tan. Napakabilis.
Ay, kasi, Bago pa kailanganin po ng ating mga kaubayan, nakahanda na po ang mga pangbigay na tulong anuman ang pwedeng mangyari. na-anticipate na kasi nila tatamaan ng bagyo, kaya inagapan Correct. nila yung pag-deliver doon Mm-mm. ng mga staff ng sariling sikap program. Ha? At tama yan. Nagtutulungan po ang lahat ng ating mga opisyal sa mga ganitong pagkakataong tayo talaga yung Mga tinatamaan. pribadong Patapos na tao, lang ano? ang 2020 pero talagang mukhang uubusin ang mga pananim sa bahagi ng Lopez Quezon. Yung- Imagine, lubog na naman sa baha. May mga barangay na Ang mga palayan, pinadapa na naman, may maaani pa kaya? aba, sira na yun pagka Ito yung mga bahagi na talagang nalulungkot tayo kasi nga ang lagi nasa isip po ng mga maliliit nating kababayan, makakabawi din tayo. Pero mukhang yung babawi tayo ay maghihintay pa tayo ng mga matagal-tagal na panahon, mga kababayan. ay yan na nga ang kawawa na naman ang ating maraming kababayan. Palagi na lang tinatamaan niya ng ganyang mga bagyo talagang daanan talaga ng bagyo yan. Oo nga. So para rin po sa ating mga motorista, public advisory muna tayo mula po sa pamunuan ng Quezon Port District Engineering Office. Batiin ko, siguro kagabi pa at halos hindi rin natulog sina Assistant District Engineer Rodal Florido at ang kabuuan po ng Quezon Port DEO. Kanila pong pinababatid sa lahat po ng ating mga motorista pansamantala po na hindi madadaanan na naman. Ang bahagi po ng Daang Maharlika, Barangay Kanda, Ilaya at Kanda Ibaba section dahil po sa pag-aapaw po pagtaas ng tubig tinatayang 1.5 metro. Yan yung dati Mataas pa yan. lang, ano? Yan The yung dati. DPWH Quezon Port DEO is on time to time monitoring of national roads and bridges. Lahat po namang yan, no? Totoo po yan. Talagang imo-monitor nila yan maya. Yung kalalagayan ng ating mga daan para po sa safety ng ating mga motorista. Ngayon, kung meron naman talaga tayong sama ng panahon, meron nga, at hindi po importante ang ating gagawin, uulitin ko na naman, wag na po tayong lumabas ng ating tahanan. Mas mainam kasama nyo ang inyong pamilya. Pero dahil mula naman kaninang mga before ay humina na yung ulan, siguro madali magsusubside yung Pero mga iba-iba ang ulan yan. sitwasyon natin, no? Kung So, maaari baka sa doon ay lugar mo malakas ay pa. mahina ang pag-ulan, paambon-ambon na lang. Sa ibang lugar, halos ngayon lang sa bahagi po ng iba sa Zambales, ang kababayan kong si Roel Morente Garcia, 2 minuto pala nakakalipas sa kanyang account sa social media, nararamdaman na nila ang epekto, ang hagupit po doon ng bagyong si Ulysses. So saan man panig po kayo ng ating bansa, ngayong buong maghapon hanggang sa mga susunod na araw, panatilihin po natin ang mag-ingat, mga kababayan. Itong bagyong ito hindi man sa ganong kalakas nung nakaraan, ay malawak naman din yung sakit. Pero marami nagsabi, kagaya nga ng kaibigan natin si Tita Seni Par ng Tanggol Kalikasan, mukhang sabi niya mas malakas pa ata ito kay Rolly. Hindi naman, yung sa pagtaya ng pag-asa. Sa hindi- pagtaya ng pag-asa, pero yung naramdaman ng mga residente, yung hangin kasi at saka yung ulan, nagkasabay. may ano rin, marami rin yung tubig ulan eh. Oo. Nung nakaraan, ang puro hangin lang naman. Hindi dito pa nga sa atin. halos na nag-subside yung mga tubig sa mga binahang lugar sa Quezon, sa Lopez, sa bahagi ng San Francisco, sa ibang bayan sa ating lalawigan. Eto na naman, madadagdagan na naman yung tubig na nakabara sa mga daan at sila po ay lulubog na naman. Kinakailangang ilubog ang kanilang mga paap doon sa mga, para kung may mapuntahan ka. Kaya nire-ready nila hindi nasasakyan panlupa. Yung mga parang bangka na ang nire-ready nila. Tama. Tuwing may ganyan panahon, yun talaga yung kailangan mo para makakilos ka eh. ha? Tsaka yung mga importante na ating gamit, kailangan talaga ilagay na natin sa safety na lugar na bahagi po ng ating tahanan para hindi tayo nagkukumahog, yung bang nagmamadali. Kapag ganitong panahon, talagang halos nalalaglag yung gamit mo sa kakalipat. Yung barangay San Roque, ng Lopez, yan, binaharin, yung palayan doon, no? Ingat yung aking kaibigang Pinakuha ng nasa tubig. bahagi ng Lopez, Quezon, si Miss Arlene Garcia Cabana, ang may bahay ng kaibigan mo, ni paring Reggie mo, mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Ingat po ang lahat ng taga Lopez kay Consel Dan Oriarte. Of course, ang lagi nakatutok sa ating palatuntunan, hindi ko tiyak kung baha na rin sa bahagi po ng Calawag, Quezon, Board Member Ola Eduarte. Nakamonitor yan, sigurado. Kasi, alam mo si Bukal Eduarte,
ay konselya ng Calauag kasi nasa monitoring sila pagdating sa At saka pagka ganyang ikaw ang PCL president, hindi lang yung area mo ang iyong Ay, responsibilidad na i-monitor, kundi maging yung kabuuan ng ating lalawigan kasi takbuhan ka rin ng lahat ng mga miyembro ng liga, ng mga konsehal sa probinsya natin. Oo, masipag yan ha, si Bukal. Kaya, ayan ay maagap din yan yung palagay ko. Kanina pa rin madaling araw yan, gising na. Kaya nga, di ba, kung ating babalikan, naalala ko lang yung kanyang tinayuan sa bahagi ng Sangguniang Panlalawigan, yung health coupon, Oo. na sabi niya, hindi pala niya alam na doon sa agreement, doon sa nakapaloob na kung paano natin gagamitin ang health coupon ng ating provincial government, kasama pala sila sa beneficiary, o pwede pong makinabang yan, pantulong naman para po sa kanilang mga constituents. Sabi niya kasi sa akin, hindi talaga siya bibigyan kasi hindi siya kapartido. Ay, dapat ay hindi. Yung Sa ganyang klase kapatid ng nila programa, lalo involved po at concern ng ating kalusugan ng bawat isa sa atin, dapat ay para sa lahat. Ay, hindi nga daw ganun. Equally yan. Dapat po lahat tayo ay nakikinabang. Hindi na lamang siya masyadong naghabol kasi, siyempre, alam mo, sinabi na niya ang dahilan eh. Kala ko sasabihin mo, ang tao may kanya-kanyang panahon at ang panahon ay may kanya-kanyang tao. Kasi nga, alam naman nilang pinupolitika sila kaya ayaw silang bigyan. Baka daw makaporma pa sila eh, kaya hindi sila binigyan. Naintindihan naman daw niya, sabi ni Bukal Duarte. At paano kung halimbawa ay nasa kalalagayan si Bukal Duarte na walang ibang paraan para matulungan yung lumalapit sa kanya? Sabi nga niya, bunot-bulsa siya. Eh yun nga, ang mangyayari. Pag may nahingin ng tulong sa kanya kahit na 1,000, 1,000, inaabutan niya kasi wala naman siyang health coupon na ni-issue sa kanya. Dapat ay meron dahil sipin mo naman, Pangulo yan ang Liga ng mga Konsehalis sa buong lalawigan. Naunawaan niya, kaya sabi niya, sir, pagka naman ako meron sa bulsa ko, di makaya. Pagka wala, di ilalapit natin. Inilalapit nila sa kongresista ng 4th District. Yun ang madalas niyang ginagawa kasi approachable kasi si Bukal, kaya hindi ka ba mahiyang lapitan siya? Yeah, tsaka pagka ikaw ang opisyal sa isang Isa pa yun. locality, talagang Kaya nga, imposible namang hanapin pa ng mga maliliit nating kababayan yung gobernador. Talagang direktang pupunta yan sa municipal mayor hanggang sa mga barangay officials natin, Ang si daw kapitan. kasi, Ang problema, kapag ka napasa kamay na ng ating mga barangay officials, ang kanilang mga health coupon mula sa ating pamahalaang panlalawigan, sila naman ang unang nakikinabang at hindi baka po yung mga nadidistribute sa mga nagkakasakit talagang mahihirap nating kababayan. Inuuna pa yung mga kamag-anak nila. Sila mismo, kasi marami tayo mga opisyal, sila naman mismo mayroong sariling karamdaman eh. Ay, yung anak oo. nila at sila mismo Yung talaga. mga councilors ng mga barabarangay, di sila muna ang mauna. Hindi naman yan na-check pa kung kanino na ibigay, no? Titingnan pa ba naman ng Ay, gobernador hindi na. yan kung kanino napasa kamay Hindi yung health coupon? Hindi na yan ma-check ang ano nila dyan, basta na-release nila. So, hindi na nila malalaman kung anong nangyari. Maliban na lang kung may magre-reklamo. Pero, so far, wala namang, yung kasi mga talagang hindi na binibigyan na hindi ka partido. Hindi na naimik, alam naman nilang may politika naman lagi eh. Kaya imposible namang wala talagang, isipin mo yun, pag-ibigay na lamang ng health coupon, may politika pa. Di ba? Ay, Sa mga naatasan po na mamahagi ng food packs during calamities, nakikiusap po ang inyong lingkod. Huwag po nating haluan ng politika. Kung sa inyo po na ibagsak ang tulong, kung sino man po ang namahagi sa inyong bayan, i-distribute po natin sa mga higit na nangangailangan. Huwag po nating lagyan ng kulay at yung pong mga gipit po talaga ang una nating mapagkalooban sana. Oo, Kasi marami po akong natatanggap na mga ilang kababayan natin mula sa ilang areas po dito sa Quezon na kahit po may mga tulong ayuda dumarating sa kanilang lugar, hindi naman po sila nabibigyan. Ang gayong sila po ay nangangailangan. Ang kawawa dyan, alam mo, nasa malalayong sitio, yung medyo... Tayo'y araw-araw na binabanggit natin dito na napakarami po ng ayuda na dumarating sa inyo, pero hindi naman pala na ipagkakaloob sa mga tunay na nangangailangan. Nakakalungkot po yan. Ay, wala eh. Talagang... Alam mo, dapat kapag kapitalismo- ka nasa politika ka, multiply dapat ang gawin natin, no? Hindi po yung tayo po ay nagbabawas pa ng ating kakilala Hindi. at ng kaibigan. Pero normal yan. Alam ko yung pakiramdam kapag ka nasa, hindi man ako politiko, normal yung talagang namimili. Kagaya nung ang governor ay namimigay, hindi ba pinipili lang daw yung bukal na isasama? Kaya nga eh. At nagsasama pa ng hindi naman na bukal. Ang kinakatwiran dyan ng ating vice-gobernador kung bakit siya tinatanong, di ba direktang sinabi yan ni board member Zani Ubana, eh sila daw inaaya.
Diba, nagpresenta pa nga at sa kanyang bibig ng galing kay Board Member Derek Magbuhos, pwede din naman silang isama. Pwede, bakit hindi? Ayan problema. Dahil ang pinamimigay naman ng mga opisyal na yan ay mula po sa pera ng ating bayan, hindi naman bunot bulsa nila. Hindi bubulot sa yan mga yan. Natural, may calamity fund di ba? May pagkukunan Ginagamit talaga sa politika kasi kita mo yung binabanggit mo lang kahapon doon sa ating pagtalakay na even yung mga nangangarap palang pumwesto sa gobyerno na isasama na sa distribution. Ano naman ang kanyang involvement Kung doon? nagtataka dito kay dating bukal, Raquel ba yun? Ang first name? Raquel. Dating bukal RC Maliti. Bakit naman itong mga ito sinasama sa pamimigay? Gayong sibilyan na itong mga ito. Baka naman voluntaryo. Di okay lang. Maigi rin na mag-abot Okay lang yun, na mag-volunteer. Basta dapat officially ang kasama mo doon yung mga nakapwesto. Of course. At saka nga, di ba, ang pinupunto natin, atin pong ipa-supervise na yan sa halimbawa, ang PSWD o yung mga opisyal sa mga locality natin para hindi na yung oras nila nababawasan sa kanilang pagsiservisyo, sa kanilang opisina. Yun na nga yung sinasabi ko Kita mo, sabi ko nga, ang ina-advise natin sa punong lalawigin, huwag siyang sama sa pamamahagi ng relief goods. Sapagkat baka meron ka mapabayaan trabaho. Tama. Ito na nga, napalathala doon sa isang lokal na pahayagan. Ano ang sabi? Still, meron pa palang nag-i-issue pala ang PMRB, as per report doon sa isang pahayagan na isinulat ng isa nating kabaro, nag-i-issue pala ng permit ang PMRB para Sabi mo, makapagkuwari dyan sa walang Banahaw. quarry sa Quezon. Pero alam ko, pinatigil yan dahil pinatigil ni Roy Simato yan. Paano nakakapangyari yan? Well, based doon sa report sa lokal na pahayagan, na ayon kay J-Lim ng Tanggol Kalikasan yung umupo rito, Magandang umaga sa kapatid natin si Jaylee. ay nakakapag-issue ang PMRB at baka nga daw napapabayaan natin ang quarry, hindi natin napapasin, old issue na yan. Tulad kasi nung nangyari sa Ginubatan Albay, kaya nga bumuhos ang malalaking boulders na yan. Huwag nating hintayin ating ito palang danasin Banahaw yun, ha? May nagkakwari pa pala dyan sa Banahaw, ha? Ayon sa Tanggol Napakatagal na Kalikasan. niyan ng problema na yan ng mga illegal quarrying sa paanan ng bundok Banahaw, sako po ng Sariaya, Quezon. Nag-issue raw ang PMRB daw, ha? Sabi ko sa report at saka sabi ng Tanggol Ay Kalikasan. bukas po ang palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon sa mga miyembro, opisyal ng bumubuo ng PMRB. Provincial Mining and Sino ba Regulatory yan? Board para inyo pong pasinungalingan o patunayan na mayroon nga pong nagaganap na nangyayari na pagkakwari sa bahagi po ng bundok Banahaw. Tiyak na papalag na naman dyan ang hanay ng ating kaparian. Alam kong sila yung Alam ko, pangunahin na nagpoprotekta sa ating inang Hindi kalikasan. pa pati nililip ni DNR Secretary Roy Simato yung order ng closure niyan. Hindi tayo natatakot, stop, ano? oo, Doon sa pwedeng mangyari kapag tuluyan natin kinalbo ang ating mga kabubatan. Nagsabi ay lehitimong environmentalist organization yung Tanggol Kalikasan Ay, knowing Tanggol Kalikasan, napakataas po ng kredibilidad niyan. Wala na Yung daw rehabilitasyon ginawa, ay nag-i-issue pa raw ang PMRB ng permit. Yung maliliit nating kababayan, alam mo kung kanino una nagsusumbong kapag Kanino? may nakikita silang illegal na nagpuputo ng puno, nanguhuli ng mga wildlife natin. 'Di ba? Sa Tanggol Kalikasan, hindi pa kay kapitan, hindi pa kay mayor. Hindi pa sa DNR. Hindi pa sa DNR. Bagamat kaibigan natin yung mga taga-DNR ngayon, magandang umaga sa ating Provincial Environment and Natural Resources Officer, si Penro Ramil Limpiada. Magandang umaga po. Yung enro natin, sa bagay ng Tayabas, naging panauhin mo doon sa Oo. station natin. So sa Madsalta, ito yung sinasabi ko na napapabayaan ni, parang sa tingin ko, may mapapabayaan ng gobernador dahil busy nga sa pamamahagi pagpunta. Kagaya dyan isang araw, nasa Dolores, karap yung mga teacher, kasama si Vice. Yung kasing environment, health, education, peace and order, ito yung mga priorities focus dapat ng isang lokal na pamahalaan. Hindi dapat na iisang tabi ang programa natin pangkalikasan. Ang pinagtataka ko Kung nga, ating pong iibigay na ipagkakaloob sa inyong mga constituents ang mga programa para sa health, hindi po natin dapat ipagsawalang bahala yung may kaugnayan sa kalikasan natin. Bantayan natin. ang pinagtataka ko nga, si ang Governor Danny Suarez, ang chairman ng lokal na IATF ng probinsya, dapat ikaw mismo ang magbawal sa pagtitipon-tipon ng tao. Ay siya ang pasimuno sa pagpapaipon ng tao Dapat yung sobrang dami ng bilang, no? Sa Ano isang ba ikaw- venue lang ay pati kung halimbawa sa iwasan. isang linggo, isang beses ang nagtipon, hindi Siya ang pasimuno na pagtitipon ng mga tao, tulad dun nga sa Dolores, mga teacher.
siguro yung mga teacher, kaya tinipon, di bibigyan ng kaunting ayuda rin. Ibig sabihin, ikaw nga ang chairman, ikaw pampasimuno ng pag-iipon ng tao, Yung binabawal distribution. nga yan binabawal nga yung pagsasama-sama ng mga tao, ikaw pa ng kapural. Bakit? Magsasalita ka, kasama mo yung namang vice governor, hindi naman po sa ating tinutulog Nagiging normal na kasi sa mga opisyal natin yung kapag ka ba mamamahagi ka ay gusto yung laging makikita ang kanyang pagmumukha. Kung ako kay vice governor, hindi naman sa ano natin siya. Anong Hindi ako advice sasama, mo? Hindi ako sasama kay Gob. Tatrabahuin ko muna sa DLG, sasama ko yung mga kakampi kong 5 bukal. At para ma-pressure yung DLG Central Office, para ilabas na yung kung anumang legal opinion, para magkaisa na yung sanggunian. Kilalanin Alam ko mo, sino ang parang majority. ang pinalilitaw ngayon ng kampo ng ating gobernador ay kasalanan pa Nino? ng ilang miyembro ng sangguniang panlalawigan. Yung hindi pagkukunbin ng madalas ng regular session, kaya raw walang pera ang ating probinsya, hindi raw naaaprobahan yung ilang mga kahilingan ng ating gobernador. Kaya rito huling session na puro kapirahan yung pinapaprubahan niya. Inaaprobahan naman Kausap natin yung ilang board members sa pagdating lalo sa COVID response, inaaprobahan naman. Malinaw po yan, pati na binanggit ni Board Member Zani Ubana dito sa ating palatuntunan kapag kailangan kaisa po ang mga miyembro po na kagaya po ni Bukal Ubana. Hindi, alam mo, recap natin ha. Bakit humantong sa ang sangguniang panlalawigan sa huling termino ni Vice Gov ay nahati. Nagkaroon talaga ng malaking problema at hindi yan maliit na problema. Wala dating minorya, no? Walang majority. Dati ay sweet na sweet, ha? Yes. Bakit? Ang sagot lang dyan ay napakalinaw. Nawala ng tiwala itong majority board members natin kay Governor at saka kay Vice Governor. Ano Nawala ang paliwanag dyan ni Bukal Ubana? Ba't nawala yung kanilang yung trust and confidence sila. Nawala ka daw kasi yung dahil governor sa transparency. Oo. Pa-approve daw ng pa-approve ng napakalalaking milyon-milyon, hindi naman daw sinasabi sila kung saan gagamitin. Tsaka yung binabanggit ni Bukal Ubana na kahit yung time and day ng pagsasagawa ng kanilang sesyon, hindi na rin malinaw kung kailan gagawin. Kung Ngayon, kailan lang magustuhan na magsagawa po ng sesyon, yun lang. Yun ang dahilan kung bakit itong mga board members ay kumalas kay Governor. Isang proof dyan na patunay ay best friend ng mag-asawang Aleta at Danny, si Jerry talaga. Wag na yung iba. Si Jerry na lang pinakamalapit dyan na Bukal. Isipin mong kumalas siya. Meaning nawalan na rin siya ng tiwala kay Gob Danny. Meaning ay may bibigat na dahilan. Kasi kung ikaw ay naniniwalang kaibigan kita, ba't mo ako iiwan? Ay kasi siguro ang katuwiran ni Bukal masasakripisyo yung trabaho At saka nangingibabaw dyan yung iyong responsibilidad. Yan, Hindi naman pwedeng yung mandate sunod-sunuran ka lang. So, ano Hindi nangyari naman nga? pwedeng aayon ka lang ng labag na sa iyong Alam mo, kalooban at paniniwala. Isang dahilan pala niyan, sinasabi ko na noon pa, Timo, lumabas nga ang katotohanan. Ito mga Bukal, kaya kumalas kay Governor Suarez, dahil pa-approve ng malalaking milyon, hindi naman 1 milyon, 2 milyon, malaking halaga talaga, milyon. Ang pinapa-approve sa sanggunian, hindi alam sa sanggunian, kung saan gagamitin at ano yung ina-aprubahan nila. Hindi Ang naka-particular. ang main reason, natakot sila. Dahil baka itong mga perang ina-aprubahan nila ay magamit sa hindi tama at mademanda si Governor Dan Suarez. Sinasabi ko na yun noon, Timo, anong nangyari? Yung dating mga Bukal, si Darumano talaga, sila Tetchidator, si Napasabit pa. Dulina, sa pag-approve do sa Memorandum of Agreement na pinasok ng provincial government ni Governor JJ noon, at inaprubahan ng sanggunian, Timo, sumabit sa kaso yung 8 Bukal. Kaya tama lang Kasi naman kinusto yung nung ombudsman, tama lang naman yung ini-scrutinize talaga ng mga members ng SP natin. Kung sige, let's say na nagpapa-approve, may request po from the office of the provincial governor natin, alamin, magsalita, tumayo doon sa podium kung saan-saan ito gagamitin. Kasi nga, at the end kasi, yung laban dyan, bit-bit mo lang sarili mo. ay ang problema nga. Tatatak yan sa iyong pangalan. Nasampang ka ng kaso sa ombudsman. Gusto nga ni itong sila Bukal, Derek Magbo, sila Bukal Ola, Bukal Sani, gusto na nga nilang transparent na. Pinapatawag nila yung local finance committee, provincial budget, provincial treasurer, accountant. Ayaw nga humarap sa, kahit sa committee level, ayaw nga humarap. Di doon pa yun humarap sa karamihan ng during session proper. So, nakita ng mga Bukal na baka sila magkanda sabit-sabit sa kaso. Ayan, lumabas nga yung plunder case, sinasama sila sa kaso. Yung dating setup ng mga Bukal sa panahon naman ni ex-governor JJ. Even yung asawa ni Bukal Sani Ubana na dating Bukal, si Mayora Rachel, nakasama. Kasi nga, good intent naman sila na aprobahan yung hinihiling ni Gov JJ na mag-enta sa isang MOA dahil may paparating na pera, ipapasok doon sa at tinatawag na
Kaya Ano lang, ba yun, di ba? kapag ka na ipasa na yan, na aprubahan na sa sanggunian, sige, pinapayagan kang memorandum of agreement dyan sa binabanggit mo na Unlad Quezon, hindi naman nakikita na ng mga board members natin Hindi. yun kapag ka nandyan na yung pera, kung Umiral yung paano, tiwala kung paano gagastahin yung salapi. Umiral kasi yung tiwala ng mga bukal kay Governor JJ. Dahil hindi naman nila isiping magkakakaso si Governor JJ ng plunder. Siyempre, kung ikaw yun ba, baka yung magkakasong plunder, hindi ka approve doon. Tsaka yung dahil maganda yung samahan nila, mga politiko talaga natin, minsan kahit mali na sinasabi, kala natin tama eh. ganun nga. So, nangyari, tinan mo. Kaya, magtataka ka. yung Pero hindi po lahat, ha? Hindi yung po lahat. sinasabi ni Gob na nagsimula daw itong mga kagagawa ng mga bukal. Ay, may previous na nga, may president na, inaprubahan ng mga bukal, nagkakaso sila, kasama sila doon sa plunder na kakasuhan yung mga bukal. Isipin mo, 8 yun, hindi naman 2 bukal lamang yun. Kaya magtataka kung bakit itong grupo ni na Sani Ubana, even si Jerry talaga, ay kumalas na, nagkapobya sila, natakot sila. O yan, lumabas na nga yung katotohanan sinasabi natin. Magbabalik po ang palatutunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Di sa mga nag-iinit na ng tubig, hindi yung kayo ang nag-iinit. Yung tubig, pinapainit nyo dahil kayo ay magkakape mga kaubayan sa mga inaantok-antok pa abang gising na po kayo. At babalik po tayo sa ating mga pagtatalakayan sa edisyon ng ating palatuntunan ngayong araw na ito mga kaubayan. Makalipas po ang ilan nating mga patalastas. 1976, unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si Tito Ojeda. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito via Tito Balita, Tito Trabaho. Sa PhilHealth, panatag ang loob mo, kalusugan mo at ang pamilya mo sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Isuzu Pagbilao and its valued customers together are extending hands and reaching out to our indigent kababayans in Pagbilao. Let us put back smiles in the face of those who are in need while we survive this pandemic. Beneficiaries will be identified by Pagbilao LGU. Partnering donations from good-hearted patrons and the management and staff of Isuzu Pagbilao. The turnover of donations of goods and assistance will be on December 18, 2020. At Isuzu Pagbilao, we also encourage our customers to have their service by appointment schedule in accordance with the new normal. Isuzu Pagbilao at Barangay Bukal, Pagbilao, Quezon. Isuzu Pagbilao, serving with care. We're back! Narito nang muli ang sarap ng Dagat Kusina Gubat Restaurant. Balikan ang masasarap na seafood katahe sa maaliwalas na kapaligiran. Sinigang na tuna, sweet and sour lapu-lapu, inihaw na blue marlin, pusit, inihaw o adobo sa gata, sugpo o buttered crab, calamares at seafood kare-kare. Takam! All-time favorites tulad ng bulalo, crispy pata at bistek Tagalog. Yum! Sarap na di makalimutan. Sa Dagat Kusina Gubat Restaurant, may mas maraming mapamimilian para sa iba't ibang panlasa ng buong pamilya. May pasta, pansit, combo meals at cakes and cookies ng Tenten Baked Goodies. At mag-uwi ng masasarap at kakaibang pasalubong products mula sa Dagat Kusina Gubat Restaurant. Tara na! Muling bisitahin ang Dagat Kusina Gubat Restaurant sa Barangay Masinsur, Candelaria, Quezon, along Candelaria Bypass Road. Call or text 0921-764-1220 for inquiries and reservations. Dagat Kusina Gubat Restaurant. Masarap na pagkain sa maaliwalas na kapaligiran. Ang Dagat Kusina Gubat Restaurant ay sumusunod sa lahat ng safety and health protocols na ipinatutupad sa ilalim ng Interagency Task Force Guidelines upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng customers at staff.
1976 unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si Tito Ojeda. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito via Tito Balita, Tito Trabaho. Mula sa Media Capital ng Calabarzon, live and in colors, this is DCG Radio TV Network, broadcasting from the top of 1022 DCG Tower 1. Balikan tayo sa ating pagtalakay mga kababayan sa mga bago pong kabubukas ng inyong transistor radio. Patuloy nyo kaming sinasamahan kahit po masama ang ating panahon. Palatuntunang stand-up, balikatan para sa Zulong Quezon. Siyempre ako pa rin po ang isa sa inyong mga kabalitaan sa umagang ito. Maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, Sisilin Tutur. At patuloy nyo kaming pinapakinggan sa mga impilang po ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan at napapanood via Broadcast Channel 6 o kaya naman ay Channel 8. Gayon din sa mga impilang po sa bahagi po ng Tagkawayan Quezon, 98.9 Lab FM, Radyo Servicio 93.3, Bayan po ng Gumaka 98.1, Supreme Radio sa bahagi po ng Tagkawayan, yung Lopez yung 98.9, ano? Gayon din sa 92.7 Spirit FM, Bayan po ng Infanta. Muli, magandang umaga po si King Pormaran. Salamat ha kay Miss Lilibet Osores kahapon. Mahaba-habang oras na nakapanayam natin siya. Gayon din si Felipe, yung masarap pa. Bawing-bawi Magpunta yung ng kape. halos isang buwan Oo. nating hindi nakasama at nakakwentuhan si Ma'am Lilibet Baka tulog pa Azores na ngayon ay wari Baka ko'y tulog pa ngayon siya. lang halos Kasi puyat sila matutulog. sa gabi sa pag-antabay nga sa bagyong yan. Kaya tulog Alam pa mo yan. sa isang pamilya, kapag ka talagang masama ang panahon, yung mga nakatatanda ang hindi natutulog. Yung mga bata, hindi kasi talaga nating mapigilang ipikit ang kanilang mga mata, pero ano, tayo mismo, responsibilidad natin. Kaya kahit may karamdaman, si Ma'am Lilibet talagang sinisecure niya yung kanyang family and very normal po yan. So talagang marami ang matutulog ngayong buong maghapon. At May muli po ha. kuryente ba sa ilang bahagi ng lungsod ng Lucena? As per report kanina, may portion na wala eh. Hanggang dito sa Maiyam, hanggang dito sa may Old City Hall, medyo wala. Yung mga linemen ng Quezalco, sa bahagi po naman ng 3rd and 4th District, kahit rumaragasa ang bagyo, ang mga pag-ulan natin, natitiyak ko, ayon po sa page ng Quezalco, ay patuloy po yung pagkukumpuni ng mga linya para matiyak lamang na may kuryente. Ngayon, kung bakit po talagang nawawalan, minsan ginagawa talaga nila yan para mas delikado kasi. Kung magtumbahan po ang marami pang poste ng ating kuryente. Bigyan daan ko muna yung mga emergency hotlines sa bahagi po ng Infanta. Very important po ito sa umagang ito mga kaubayan. Kailangan nyo pong isulat sa inyo pong mga madaling makitang bahagi ng inyong mga tahanan ang Infanta Quezon Emergency Response Team. Ang hotline po nila, i-dial ninyo 143. Baka kinakailangan na yung force evacuation o kaya naiwan po kayo sa inyong tahanan, hindi kayo makaalis. Tumawag po kayo sa telepono bilang 0918-953-3839 o kaya naman 0917-861-3816. Maulang umaga ha, pero baka itong aking kumaring nasa UK, si Maring Rona Mijares, na Reyo at paring Manolo Reyo, nag-aalala kasi taga-Impanta si Maring Rona Alam mo naman Impanta, dinadaanan binugbog ng bagyo kahapon. Huwag kang mag-alala at safe and sound pa naman yung mga tao doon. Yung mayor nila doon, kanina lang madaling araw, napanood ko, nagpapa-interview nga at nakaready yung
LGU ng Infanta. Kaya Maring Rona Sabi Miares, ni- huwag kang magalala ha. Brownout nga ngayon sa maraming lugar ng ating lalawigan at dahil yan sa may epekto talaga yan si Ulysses na yan eh. Abay, oo naman. Pwede bang... Batiin ko na magandang umaga si Consiel Dan Oriarte. Napakasipag talagang from time to time din ay minomonitor po ang taas ng tubig baha sa kanilang bayan dyan sa bahagi po ng Lopez. Na nakatune in ngayon si Ate Malin Dicena, nanonood daw via Facebook Live natin. Yung iba nag-aabang maaari sa radyo o Sa ano FM man. daw, ito may nag-text sa atin. Puro daw sa FM nakikinig dito sa ating programa. Lalo na Marami po salamat. Bilyatoya family dyan sa bahagi ng Dalahican. Kasi puro FM daw ang bukas. Oo. Dito sa text doon sa Bilyatoya family na nagpabuti. Baka nalobat yung kanilang telepono, no? Oo, Baka hindi possible. kaagad natin na i-full charge. So, kailangan talaga kapag ka may sama ng panahon, yung mga emergency light natin at may backup tayo ng mga ilang flashlight. Yan. Magandang umaga kay Sir Noel Buesa ng bahagi po ng Lokban, Quezon sa kanyang magandang may bahay, si Ate Malen. Nakahapon pa lang naghahagilap na ng flashlight sa inyong lingkod. Kailangan kasi yan kapag ka masama ang panahon. Naalala ko. Good morning ha, dito sa narito naman sa lungsod nakatira ang butihing kapatid ni Mayor Oli ng Lukban. Nalimutan ko ang pangalan ng kanyang kapatid na dating administrator ng Lukban. Kakwento natin isang araw dyan sa bahagi ng Dahil nabanggit ko SM. yung Lukban, naalala mo ang dating municipal administrator ng nasabi pong bayan na kapatid ng alkalde. Sa mga nagtatanong, hindi na siya ngayon ang administrator sa naturang bayan. Iba talaga ang nagagawa ng politika. Nadidivide po kahit even ang pamilya. At dyan daw sa bahagi ng Barangay 5 sa Shortcut, may portion na lubog naman sa tubig. Yung Dyan sa spillway, Barangay hindi 5. ko tiyak Yun kung na, pa ganun. nakalubog na siya. Update So, hindi kita, na siya passable. Kalahati According ng to sugat kanina. Consiel Kanina. Dan Oriarte, hindi na rin po passable, mga kababayan, ang ating pong kanda ibaba, no? Diyan sa bahagi po ng Lopez, Quezon. Para po sa lahat ng mga sasakyan, hindi po passable. Uulit-ulitin ko po hanggang sa matapos ang ating palatuntunan. Kanda ibaba at Ilaya. Not passable for all types of vehicles. Naka-ready rin dyan lagi yung mga tauhan ni General Jun Parlade, yung 2 Brigade. Yung mga army, naka-ready rin dyan. Of course, ang Oo. PNP ay Saluduhan natin yung naka-ready. mga miyembro ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang Quezon Police Provincial Office. Si Police Lieutenant Colonel Bong Albacea, alam kong halos hindi rin niya natutulog kapag ganito po ang ating panahon. Minomonitor ang kalalagayan ng ating mga kaubayan sa buong lungsod ng Lucena, lalo na sa may bahagi po ng Iam, bahagi ng Bara, ang anong barangay ang kay Kapitan Rail Brion? Talaw-talaw. Talaw-talaw, Dalahican, yan yung mga lugar na talagang mabababa at madalas Kanina, na nakakaranas sa mga pagtaas ng tubig, Yung pagbaha. nag-text sa atin, yung kanina medyo lubog yung kalahati ng shortcut. Ang nag-text sa atin ay yung si Nelson Macbihali, si Damulag na sinasabi siya kasama ko 609. Kanina siguro Presidente siya ng... hindi naman pero maring napapunta siya doon sa barangay shortcut, barangay. Naku, wag na kayong Kanina yun, sumubok, kanina ha? pa yun. Kung maliit Baka lang naman ang yan hindi na masyado. sasakyan, Oo. wag nang maglakas loob na dumaan sa mga ganyang Hindi, ito, lugar. sigurado ko may sasakyan ito si Nelson Macbihali, si Damulag. Oo. Kaya nakita niya siguro yung pangyari. Kaya tinext na sa atin. Salamat, Padre, ha, Nelson Macbihali. Salamat po sa mga nagbibigay ng impormasyon sa ating palatuntunan. Amin pong inuulat din yung panawagan ni Congresswoman Helen Tan sa mga ganitong pagkakataon. Kailangan po nating mabilis na tumalima sa kung ano man po ang pinag-uutos ng ating lokal na pamahalaan ng mga otoridad. Kung kinakailangan yung mabilis din na lumikas sa mga lugar na kinatitirikan ng inyong tahanan, ano ba naman yung tahanan, madali po natin makukumpuni yan at magkakaroon din tayo, magsikap lang. Pero yung buhay natin, iisa lang. Kaya palagi ko, puyat din ang mga mayors natin eh. Kasi ang order ng DLG, walang aalis pagka may bagyo. Tama. Kaya palagi ko sila Mayor Diba yung Bondon, mga nakalipas Mayor, na Gayeta, naka-ready lahat. sama yan. ng panahon, mayroong mga mayors na wala sa kanilang lugar, hinahanap yan ng Abay, DLG, binabawal na, pinagpapaliwanag. Oo, pero Kaya kailangan talaga, ay wag kang mag-aalis sa lugar mo. kaya Yung mga nga. mayors ng Bundok Di Peninsula, bali parang yung- mayor ng di Lucena, bali no? basta yung mayor ay hindi dapat aalis. Di bali kung Grisman na nakapag-basketball pa, Oo. kahit medyo may bagyo, Oo okay lang nga, yan. may nakapagsabi niya na kahit po tayo ay Huwag mo lang banggitin ang pangalan. sasagasain ng sama ng panahon, ay meron palang Nakakapag-basketball pa. nakakapag-basketball pa. Kongresista. Imagine. Oo.
Sa halip na atin pong mayat-maya at halos walang tigil ang telepono kung hindi man natin actual na mapuntahan, ay atin pong atasan. Although alam naman yan ng mga nasa LGU natin. Pero iba po, yung meron direkta na order mula sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ang Congress ay recess naman eh. So, ibig sabihin, dahil ang Congress Nagre-relax siya? ay recess, wala sila sa Manila, nasa kanilang probinsya. Although hindi naman, in fairness sa congressman, hindi naman trabaho ng congressman ang mag-assist sa mga nilulubog ng baka kasi may nasa sa kanya lang yan eh kung tutulong ka, pero meron tayong local disaster management di ba? So ang role lang ng isang kongresista sa panahon na ganito ay umayuda ka sa tulong kasi opisyal ka naman ng distrito. Batiin ko muna, mamaya yung ating itutuloy natin yung binabanggit mo na talagang yung opisyal na kukuha pang mag-dribble, Mag-basketball daw. may mga mag-basketball. Sa kabila po ng tayo ay kumakaharap sa masamang panahon. Batiin ko na magandang umaga mga nakatutok dyan sa YMB Farm sa Unisan, Quezon. Good morning kay Madam Laila Bilos na mukhang natrap dyan dahil po sa sama ng panahon. Kay Mumar Bilos, kay Janet Abad, magandang umaga sa Kay inyo. Ate Marisa na napakasarap magluto ng alimango. Magandang umaga. Oo, kaya salamat kay Nelson Macbiali at saka yung kanya may bahay si Kayo Manggi, yung teacher ay ano yan. Pero ang gusto ko nanonood talagang natin. pag-usapan yung nabanggit mo na nabasa mo na isang Hindi. balita may kaugnayan sa Yun ang quarry. sinasabi ko, pinapaalalahan natin ang PMRB. Ang PMRB kasi ay direktang under ng governor, ha? Maring na-overlook yan, napapabayaan na dapat ma-check ni ang PMRB kung totoo ba na nag-i-issue ng quarry permit. Ay dahil bawal O hindi po sa amin galing na doon sa Lathalay, nasa periodikong lokal, ha? Ayon sa Tanggol Kalikasan, ayon doon sa writer na babaeng taga rito rin sa MP lang ito. Saka matakot tayo Yung sumulat, doon sa nagkakapag-issue. magiging epekto ng patuloy natin na pagkakwari, bagamat meron pong kahalagahan yan, yung mga aggregates natin, no? Oo naman. Napaka-importante po yan, lalo na sa mga dapat pagawain i-regulate. natin panlansangan. Pero kailangan po natin ipatupad yung mga tamang regulasyon. Kasi ang nakakalungkot naman, nag-i-issue nga ng permit ang PMRB, ang mga taga-DNR natin, PMRB, pumokus tayo, PMRB. ay hindi naman po nila monitor ng tama. Kasi unang-una, Bibisita pa napakalayo ng lugar Bibisita at pa ron. ang ikakatwiran po ay very limited lang naman ang personnel ng Provincial Mining and Regulatory Board. Eh di, dapat trabaho nyo, i-monitor po Hindi, yan. dapat naman ng tao. Baka kasi, yung mga ini-apply na permit, lumalampas doon sa mga mga tamang hukay na, yung lugar lang na dapat nilang paghukayan, ikwari. Yung kasing ini-apply mo, halimbawa isang hektarya, Oo. property mo, ang kalimitang nangyayari dyan, kaya nagre-resort ka sa illegal, lumalampas ka doon sa 1 hectare na inihingi mo ng permit. Kasi ang katwiran mo, kung ikaw naman yung aplikante, yung quarry operator, hindi naman nakikita ng mga taga-PMRB. Napunta raw naman in fairness, di ba sabi sa atin na aakyat Bihirang-bihira. Oo, At kung aakyat pumunta naman, baka nakatakip ang isang mata. nanghingi pa ng panggasolina. Oo, Kasi wala sa bang quarry. pondo ang gasolina ang PMRB natin para doon sa quarry operator manghingi at sila i-provide ng gasolina ang inyong sasakyan? Kung ako man na magsasagawa po ng monitoring, ng inspeksyon, ng actual sa mga ganyang klase po ng proyekto ng mga quarry operations natin, wala akong makikitang mali. Oo. Pinrovide ako ng gasolina Oo nga, oo nga. Baka nga Kaya- hindi lang gasolina ang ibinibigay, Baka pero maganda hindi pa. po ako nang bibintang, no? Pero ito'y pwedeng mangyari sa realidad. Oo, kaya alam mo, yan nga sinasabi ko. Nakakatakot oo. kung titingnan po natin yung Dapat aerial ma-check view nito dito. ng bayan po ng Sariayat. Ito na may napatunayan na ng maraming beses. Parang sungkaan. At saka doon sa report, sinasabi doon sa report na 2018 pa, sumulat na si Mayor Gayeta kay Secretary Simato na i-stop na nga yung operasyon ng quarry, yung pagbibigay ng permit. Hindi naman ang Sarayan nagbibigay ng permit, ang probinsya, ang PMRB, ganyan ka-powerful yan So sumulat pala si Mayor Gayeta. As per report hindi po sa amin galing, binasa lang namin. So ibig sabihin, yung sasabi ko kay Gob na baka may naniniglect ka, Governor. Isa na nga yan, no? Wag Baka nating- mapagaya tayo sa ginubatan, hindi. Huwag natin itong Oo. iisang tabi, ha? Kahit Priority hindi nangyari sa dapat ginubatan, ang Albay. Sino environment bang- natin. Sino ba mag-akala na yung ginubatan, Albay? Nagalit si Secretary Ay, Simato, bubulusin ha? ka ng laking bato Oo. at saka yung lahar na galing sa... Walang nakaisip na mangyayari yun. Ay ito, matagal na nating sinasabi ni Atty. Asis Perez, ni na J-Lim, na posible din itong banahon ito na mag-collapse. Kasi nga, nakita mo naman ng live, kasama natin si Father Puti.
Ito yung banahaw, paano niya hinuhukay na, kinakuha rin na? Naalala ko lang, nakasama na tayo dyan sa isang Madalas ginawang na. pagtungo kamakailan ng ating mga hanay ng kaparian at ilang grupo po ng mga environmentalist sa ating lalawigan. Doon sa actual site kung saan yung bata natabunan, no, namatay mismo. Alam nyo, yung tatay pa ata ang isa sa Yung, mga tatay nagtatabon niya, doon. backhoe operator. Oh, backhoe operator. At yung Imagine. hinuhukay niya, doon naglaro yung bata dahil Oh. may tubig, doon nalunod. Sana That hindi na was madagdagan 20 yung yata, mga 20, binabanggit natin 12 na yata kwento, yun. mga 2010. kababayan. Hindi lang dapat ang tanggol kalikasan ang kumilos dito. Responsibilidad, alam ko naman nagtatrabaho at minomonitor po yan ng lokal na pamahalaan ng Sariaya sa pangunguna ni Mayor Gayeta. Pero ang problema kasi dito, yung PMRB gusto nangingibabaw. Siyempre, siya ang Provincial Mining and Regulatory Board. Papalag ang munisipyo, ang lokal na pamahalaan ng Sariaya. Diyan nagkakaroon ng problema. Alam mo, yung mga hinukay na yun na pagkalalalim na, ay baka kulang itong building na ito sa laki na ng nahukay dahil nakita natin ang aktual. Plus, pag tayo nakasakay sa chopper ng Solcom, ay kitang-kita mo naman parang sungkahan. Ang nakakalungkot din, sa tunay to kung may mangyayari pong malaking kalamidad at masasagasaan ng husto ang residente ng mga Sariaya at ang kinatatakot ni dating City Councilor Benny Brizuela, yung tubig rumagasa sa lungsod ng Lucena kasi mababa po ang Lucena, no? Ito ang sasambutan, no? Dito po babagsak ang malaking volume ng tubig. Hindi tayo sa nananakot sa umagang ito, pero yan po ang mga posibilidad na pwedeng mangyari. Kasi nga, yung Banahaw, ultimo yung malapit na rin sa pinakang base niya, kitang-kita natin ang aktual na doon na nagkakwari, ha? At isa doon sa mga nagkakwari dyan, abogado pa ha? Paano na binibigyan ng permit Pero ito? nga, di ba, isang opisyal din sa Quezon, ang napabalita noon sa mga nakalipas na taon na siya ang kausap lagi ng mga quarry operators. Sinong opisyal yan? Nanalo pa, nabigyan pa ng pagkakataong mamuno. Talaga naman tayo. Yun yung clue. Ay. Na hindi ko ma-recall. Di ako nagkapunan Opisyal ng Quezon ba? Sinasabi mo, nabigyan pa ng... Sa alinmang bayan sa ating Quezon, nabigyan pa ng posisyon sa ating, matunog yung pangalan niya, di ba? Na siya yung kinakausap dyan kapag magkakwari ka sa bahagi ng Sariaya. Hindi naman yata si Webster Litargo. Hindi Hindi Ba- siya. baka si hindi. Mayor Litargo ng Gumaka na siya ang hindi totoo yun. Kaya pala naalala ko na si Webster Litargo yung dating nakakaalam sa PMRB. Siya yung head ng PMRB at that time ng incumbency ni JJ Suarez, ni ex-governor Suarez. Chief of Staff si Webster Litargo, mayor ngayon ng Gumaka. At the same time, concurrent siya as chairman ng PMRB. Kung hindi ako nagkakamali. Kung naalala ko. At itanong nyo pa kay Johnny Rodolpa. At alam na alam ni Johnny Rodolpa na ngayon naman ay parang executive assistant naman ni JJ Suarez, ni Kong. Dumating tayo dun sa punto sa dating late Governor Rafi Nantes na totally hininto ang quarry operation sa Sariaya at sa iba pang bahagi. Di ba meron pa rin sa bahagi ng Buena Vista? Meron, may mga mining din. May kasi mga doon, mining operations dyan. Itinigil yan noon, that time. Pero ang ginamit po naman, at hindi ko tiyak kung totoo, na nagsalita at naglalabi sa gobyerno natin, yung mga manggagawa dyan. Kasi kailangan po talaga nila ng trabaho. Oo. Pero in fairness kay Webster Litargo, ang sinasabi lang namin dito, ay sa panahon niya, sila yung nag-i-issue ng katakot-takot na permit dyan sa Sariaya para makapag-kwari. Sila yung nag-i-issue ng permit. Wala naman akong binanggit na kung ano man, basta nung kasagsagan ng bago ipinatigil yan sa Secretary Simato, ay sila yung mga nanunungkulan na nag-issue ng mga permit dyan. Kaya naman tinigil yan ng Secretary Simato. Di ba may nangyari sa parting Cebu ba yun na gumuho na, wala namang ulan, walang bagyo, gumuho yung bundok Yung Kasi kinakuha rin yun, di ba? recently na nangyari, what happened in Catanduanes, maging eye-opener sana ng mga opisyal sa ating lalawigan, dapat po nating i-supervise ng mabuti, i-monitor ang mga nangyayaring quarry operations sa atin sa Yung sasabi Quezon. natin, baka may Bago pa naninigyan. natin sapitin ang mga naranasan na po ng ilan nating kababayan dahil sa walang humpay, walang habas. Wala namang masama siguro magpaalala kay, alam mo, si Governor Suarez, pinapalalahan natin dahil sa dami ng trabaho niyan. And then isa pa, medyo may edad na siya, baka makakalimutin na. Kaya napinapala natin na baka may maniglek ka, kauuli mo, kapubutan mo at kabibigay mo ng ayuda sa pagtulong mo sa ating mga kababayan. Wala namang talagang masama dyan dahil tungkulin talaga ng ama ng lalawigan. Pero
bigyan mo rin ng oras yung ibang mga maaaring maging problema. Tulad na sinasabi namin doon sa report na nakakapag-issue po ang PMRB ng quarry. Hindi po kami may sabi ha. Yung pong lokal na pahayagan ang nagsasabi. Nakunan ba ng side ang PMRB sa Hindi write-up pa, na hindi yan pa, kung hindi pa nakunan. kanilang inamin at sinabing meron ngang nangyayari na quarry operation sa Hindi paanan pa, ng Sariaya? wala pa doon yung side ng PMRB. Binasa natin, wala pa yung... Abangan Oo, wala ang pa yung side ng- susunod na Hindi ko alam edisyon kung ng sinong, pahayagang yan. Hindi nga natin alam kung sinong head ngayon ng PMRB. Dati, nung mawala si Mayor Litargo, parang si Mr. Johnny Rodolpa ang acting. So, nawala rin doon si Johnny Rodolpa at napapunta naman ngayon sa 2nd District sa office ni Congressman Dapat kasi talaga, DJ. kung ako ang gobernador at magde-designate, mag-detail na kung sino ang mag-head ng PMRB, titiyakin kong isang environmentalist. Oh, Kasi para Mabigat yun. maprotektahan talaga ang ating kalikasan, hindi pwedeng puro salapi lang, yung income lang. No? Ang nakakalungkot nga dyan, yung nabitin nating sasabihin kani-kanina lang, yung mga barangay officials doon sa paanan po ng Sariaya, kung saan direktang may nangyayari na pagkukwari, sila mismo ang nagtetestify, nagpapatunay na napakaliit lang namang halaga ang kanilang napapakinabang. Kung mangyari po yung nangyari sa bahagi ng Catanduanes, kawawa naman yung mga naninirahan doon. Masisira ang kanilang kabuhayan, maaaring may mamatay pa tayong ilang mamamayan, tapos ang nakinabang naman ay talaga naman. kung naalala mo nung isang surprise na pagsugod natin dyan sa pananay ng Banahaw, di ba? Pinuputol yung mga coconut trees malapit doon sa pananay ng Banahaw Oo. nang walang corresponding permit mula sa PCA, di ba? At yung isa sa Abogado? nagpapaputol niya, abogado pa, batang-batang abogado, na kaibigan ng mga nakapwesto sa Kapitolyo. Kinuha natin ang side, mamatay naman sa pagtanggi. Kapag pera talaga, nawawala ang batas, ano? Nung dumating tayo sa lugar, kita natin may chainsaw, pinuputol yung itinigil at nawala yung nagpuputol, di ba? Ilang beses na po kaming dalawa na nanyayahan ng ilan nating mga nagsasakripisyo ng kababayan na opisyal dyan sa bahagi ng Sariaya para actual talagang tingnan yung mga lugar na kung saan nagkukwari para mapatunayan natin dito sa ating palatuntunan, meron po talagang mga ganyang nangyari. Mahirap pong magsalita nang hindi nakikita Oo. ng dalawang mata. Mabuti na lang itong si Mayor Gayeta ay burin ng loob. Matapang din dahil hindi mo kayang gulatin. Pag may nabalita siya nagkakwari doon, kay legal yan, ay pinupuntahan niya at pinatitigil niya. Ay, walang operation. Kailangan talaga yung area lang na in-apply mo ng permit, doon ka lang within the Ay kasabihan niya kung area. di ba ang kasabihan mo, bakit niya may nag-illegal quarry? Saan nagagaling yung nag-illegal quarry, yung mga illegalista? Ay, dito sa legalista. ay dapat strictly monitoring ang ginagawa ng Provincial Mining and Regulatory Board. Yes nga, sabi ko siya, minomonitor naman yan ng mga taga-PMRB. Ito sana walang lumampas doon sa kanilang ini-apply lamang doon sa mga quarry operators. Kasi kung minomonitor, nabalaan ng maaga. Ay, gayon. Anong pinapantapal dyan? Ewan ko, basta gayon Siguro bulag, yung pinapapunta ni Governor Suarez noon, na mga tao niya, yung mga tao ni Litargo siguro, yung mga bulag. Sa Kasi ngalan walang po nakita. ng Quezon Port District Engineering Office, ulitin ko po yung traffic advisory. Not passable po for all types of vehicle ang Maharlika Highway sa bahagi po ng Barangay Kanda Ibaba sa Lopez, Quezon. Galing po yan kay Assistant District Engineer Rodel Purido. Ang Lopez Option Hotlines po para sa mga tatawag 0967-005-8030. Partner, ating kilanli ng SM City Lucena, binukas muli nila ang kanilang parking area para sa mga stranded passengers. Hindi man Pwede customer mag-park. direkta ng SM City Lucena, pwede po ninyong igarahe muna pansamantala ang inyong mga sasakyan doon para sa safety po ng inyong mga bihikulo. Salamat din kay Beng Budino ng Port DEO. May text din nakapares niyan yung advisory. Kasama natin si Beng Budino. Siyempre, ang pasasalamatan natin, ang magandang si Ma'am Beng Budino, si Consiel Dan Oriarte, Assistant District Engineer Rodel Purido. Kanina pang madaling araw tayo ini-inform sa kalalagayan po ng mga daan sa bahagi po ng Lopez, Quezon. Salamat po sa tiwala sa palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Zulong, Quezon. At of course, palagay ko si Dr. Helen Tan, hindi rin natulog yan. Monitor din yan. Obo, siyempre. Nanay na nanay yan sa kanya mga constituents. Ang kagandahan nung kay Dr. Helen Tan, ay nasa pribado yung mga taong inuutusan kasi sariling sikap program na pag-aari ni Dr. Helen Tan, hindi ito tao ng gobyerno kaya di walang DTR, Yan. walang kung anong travel pag magagasolina, walang tawag doon yung pag magkakarga ka na kung ka pa ng travel order, wala ito yung mga gano'n kasi sariling sikap, isang command lang ng staff ni Tsaka ang Doktora, mga volunteers Gargalasan. ng serbisyon tunay at natural, kapag ka nakikitang ang naglilid ng grupo masipag,
hindi magpapatamad-tamad. At saka, Diyos ko, hindi mo na kayang bilangin ng pinapakain tao Diyos natin. ni doktora doon sa tahanan niya, araw-araw, sa dami ng mga volunteer, yung iba doon ay wala namang... Sa mga sweldo. repack girls, hindi ata nakatext ngayong umagang ito, baka Oo. nalobat ang inyong cellphone sa lungsod ng Lucena, magandang umaga. Sila yung mga talaga namang walang pagod na nag-i-impake, nagre-repack ng mga pagkain, Kaya pambigay nga- sa mga nasa evacuation Kaya centers nga, natin. Sabi ko kay Gob, kung wala ka ng malapitan, Gob, lapitan mo po si Dr. Helen Tan. Mabait po yan, para mo ng apo yan eh. Ha? Siyempre, may edad naman si Governor kay Doktora. Si Doktora na may 40 plus lang. Si Gob naman ay more than 70 na. So, para na lang niyang apo. Kalahati halos sa Kung wala ka po pagitan, ano? malapitan, bukas po ang palad ni Dr. Helen Tan, natatanggapin ka kung hihingi ka po ng... Ingat po ang tulong sa marami kanya. natin mga kababayan sa ating pong buong maghapon ngayong araw na ito. Magandang umaga muli sa magandang si Ma'am Laila Bilo sa bahagi po ng Unisan Quezon. Ingat po ang lahat ng mga workers ng YMB Farm. Maraming salamat sa inyong tiwala sa pagtutok sa ating pagtalakay ngayon. Mamaalam na tayo, partner. Muli po ha. Maraming salamat sa pag-subaybay nyo sa aming simpleng programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon with Dr. Helen Tan. Good morning kay Saldi Garrigues ha. At si King Pormaran po nagpapaalala at yun po sa mga walang malapitan na sinasabi ko, kahit mga mayors, walang politika dyan, ay lumapit lang po yung kay Doktora at bukas po ang palad niya, tutulungan po niya kayo. Maraming salamat po, si King Pormaran nagpapaalam. Pasalamatan natin ang ating mga nakatuwag mula po sa bahaging technical. May bagyo man, tuloy-tuloy po sa kanilang trabaho. Nakasama natin dito sa ating impilan. Maraming salamat kay Randy Remontigue, Danny Ordonez, kay Junjun Salobre, Ramil Ramos, kay Raymond Arbolida na mukhang natutulog pa, at kay Lloyd Habola, sa lahat po ng mga tumutok sa mga impila na 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan, mga nanood via Broadcast Channel 6 o kaya naman Channel 8 sa mga may kuryente sa umagang ito. Gayun din sa mga tumutok nakinig buong oras sa mga himpilan po ng 98.9 Love FM Bayan po ng Lopez, 93.3 Radyo Servicio bahagi po ng Gumaka, 98.1 Supreme Radio sa bahagi po ng Tagawayan, at mga nakinig sa himpilan po ng 92.7 Spirit FM Bayan po ng Infanta. Ako po ang isa sa inakabalitaan sa umagang ito, patuloy po na nagmamalaki, anak ng magsasakang magniniyog, si Silent Tutur. Maulang umaga, mag-ingat tayong lahat. The preceding was a paid broadcast. Ang mga narinig na opinyon at pahayag ay pawang sa blank timer lamang at hindi ibig sabihin ay ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. 1976, unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si